So, paano natin kukunin yung sentro? So, ikita natin yung line. Malaki dito, tsaka maliit dito. Mga sir, ang ituturo ko naman ngayon is kung paano tayo mag-a-adjust ng manibela at gulong ng EMC2. Ang kailangan natin i-prepare na tools, number 19 na open wrench, number 16 na open wrench, or pwede na rin katala, measuring tape, tsaka tali o kaya lubid. At number 19 na socket wrench para dito sa manibela. Dito sa manibela, para makuha natin yung gitna, kailangan natin itong i-liko ng sagad. Yan, sagad na. Ito, kailangan sa harapan at ito naman, dapat dito straight sa driver. Yan. Ayan na, sagad na. So, harapan, ito sa driver. Tapos, bilangin natin kung ilang ikot. Isa, dalawa, tatlo, sagad na. So, hindi siya umabot ng tatlo. Dito dapat yon. So, mula dito hanggang dito, yung space na to, dapat ito, ilalagay natin dito sa may gitna. So, dito sa may gitna. So, try natin. So, supposed to be ito yung center natin. So, check natin kung dito kasi yung sagad niya, yung sa kabila naman is dito. Dito, saka dito. Try po natin. 1. So, dito lang. Hindi talaga siya gitna. Okay. So, try natin din sa kabilang side. Sentro. 1. So, ito yung sentro. Dito lang din siya. So, ito na yung sentro natin. Ang next naman is kukunin natin yung alignment ng gulong simula likod hanggang dito sa harapan. Gamit ang lubid o kaya tali kung anong meron kayo. Tali nyo lang dito sa may likod. Tapos dito sa gulong. Yan. So makikita natin hindi aligned. Malaki dito tsaka maliit dito. Pero wag na natin ikotin yung manibela. Dito tayo sa tie rod mag-iikot. Dito sa tie rod, para ma-adjust, kailangan lang po natin luwagan tong nut number 19 tsaka pang pigil na number 16 na open wrench. So, luwagan lang po natin ito. Okay. Ganon din po dito sa kabilang side. So dito naman, para makuha natin yung alignment, kailangan lang natin ikotin. So makikita natin dito sagad, dito malayo. Okay? So ito ikotin lang po natin. Mapapansin nyo po, lumalapit na dito. Dapat magpatay po sila. So dahan-dahan lang po hanggang sumakto yung adjustment. Yan. Malambot lang naman siya. Yan po. Hanggang sakto lang talaga. Okay? So ayan, pantay na po sila. Pantay na dito at saka dito. So pagkatapos makuha natin yung straight ng gulong galing sa likod hanggang dito sa harapan, hihigpitan na naman natin to.
So again, huwag na natin ikutin tong tie rod. Kailangan lang siya pigilan. Tapos higpitan lang natin yung mga nut. Okay. Ganon din sa kabila. Higpitan din natin. Okay. Dahil nakuha na natin yung alignment ng left side na gulong, so kailangan natin gumamit ng measuring tape para ma-measure natin yung distance, yung alignment ng dalawang gulong. Bali, susukatin natin yung front at saka back ng gulong para makuha yung tamang distance ng dalawa. So dahil wala siyang guhit, gumamit pa ako ng straight na bakal para meron akong basehan ng panukat ko. Ganon din po sa kabilang side. Bago natin sukatin, kailangan luwagan muna natin to. 16 saka 19 ulit. Ito. Huwag na po natin ikotin muna yung tie rod hanggat hindi pa siya maluwag para hindi mabago yung adjustment sa kabila. Maluwag na. Pag maluwag na pareha, saka pa po natin sukatin yung distance ng gulong. Meron siyang 101 cm. Dito naman sa likod. .8.7. So hindi siya pantay. Sukatin po natin. Yan, nasa 101. Try po natin i-sit sa 100 po. Putin lang natin to. Try muna natin i-sit sa 100. So, 100 to 100. Try din natin dito sa kabila. Sabit lang natin doon sa bakal. Yung sarap is 100. Dito naman is 99.5. So, i-adjust pa natin para magkapareha sila. Ikutin natin ulit. Yan, 99.8. At kabila. Ayan, 99.8 din. Dalawang guhit yung sobra. So, 99.8. Ito na po yung balance ng dalawang gulong. Ayun, dahil nakuha na natin yung balance ng dalawang gulong, kailangan na naman higpitan natin tong mga nut. Pero make sure din na wag na ikutin tong tie rod para hindi mababago yung adjustment. So pipigilan lang din po ulit. Pigilan lang po yan. Tapos higpitan po yung mga nut.
Ayun din dito sa kabila. Okay. Dahil na-adjust na natin, double check natin yung alignment. So straight, make sure na hindi siya nagalaw. Straight na po siya. Ayan, straight niya. Saka dito sa gulong. Check natin yung alignment kung nakuha na ba yung straight niya. Mula dito sa likod na gulong, saka dito sa harapan. Ayan, saktong-sakto, dikit na dikit. Ayan po. Okay na dito. Kabilang side naman po. So dito naman po sa kabilang side natin kung straight ba. So ayan, straight na po. Ayan, simula dun sa likod, dito, saka dito. So balance na po lahat.